sa Nueva Ecija at dala tayo ng konting ayuda o suporta para sa mga kababayan natin dito. Nanggaling tayo sa San Antonio, Jaén, Cabanatuan, Gapan, at ano pa isa? San Isidro. Ayan. Senator, para sa mga guro, kailan po ito makukuha? Yes, doon sa mga teachers na tumatanggap sila ng 5,000 every, ngayon, no? For this year, yung chalk allowance na tinatawag, by next year, magiging 10,000. No? Kaya napakalaking bagay yan sa ating mga guro, lalo na ang pasukan na. Kaya huwag kayong mag-alala yung mga teachers, sa susunod natin dyan, pagtaas ang sahod ninyo. At yung mga lola at lolo, yung 80, 85, 90, 95, tatanggap naman kayo ng 10,000. Next year na rin po yan. So, yan po yung mga akdang patas ko para sa inyo. Tigka 10,000 din yun sa mga lola at lolo. At marami pa. Ang isang isusulong ko pa, susunod, yung senior citizen. Instead of 60, gagawin natin 56. Para 56 pa lang, senior citizen na. You can avail yung discount ng senior citizen. Not necessarily 20%. Dahil ito sinusulong ko pa lang yan sa Senado. Kahit at least 10%. Yung iba, ayaw nung dahil 56 pa lang, senior citizen na sila eh. Sabi ko, tawagin natin junior, senior citizen. Diba? At 56. Senator, isa pa pong question. Yes. Almost 70% po ng mga magsasaka ang nananawang bukid dito sa Nueva Ecija. Bakit hindi po sila kasama sa mga nabibigyan ng ayuda? Wala pa silang hanap buhay kundi tanim. At hindi rin po ito napag-uusapan sa Senado, yung mga farm workers na na-display due to mechanization. Yes, kaya tayo may mga AIs para yan dagdag ayuda sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naapektuhan ng bagyo. No, basta huwag kayong mag-alala, may programa ang ating mahal na Pangulo para sa ating mga farmers at yung Secretary, si Secretary Laurel ay napakasipag po yun at maaasahan po natin na bubuhayin niya ang ating agrikultura. Kaya basta umasa kayo, nandito po kami, hindi namin kayo pababayaan. Yung problema sa flooding, dahil ako bilang chairman ng Committee on Public Works, yan po yung tinatrabaho din natin ngayon. Ang inaayos natin dyan, yung master plan, dahil yun ang wala eh. So yun po yung pinapa-pass break ngayon natin at ng ating mahal na Pangulo. Pag nagawa na yung master plan na yan, yan ay napakalaking bagay para ang holistic yung approach to solve yung flooding problem. Dahil every time na lang na babagyo, lalo-lalo na may yung low tide, high tide, pagka nagsabay ang baha at saka high tide, lubog na yung mga mabababang lugar eh, no? At saka yung mga areas na silted na, yung mga floodways na napapabayaan, yan yung pinapupukpok din natin sa public works. Dapat tuloy-tuloy ang pagdadredge dyan. Dahil kapag napabayaan, silted na yung mga floodways, konting ulan lang, apaw na kagad yung tubig. Kaya pinabibigyan natin ng ayuda ang local government para doon sa mga makapag-purchase ng backhoe, para ukayin yung mga lupa dyan at malinis yung floodways natin. So yan, marami pa tayong basta tayo nagtatrabaho po para sa bayan. Si Bong Revilla po, hindi lang po action star sa pelikula. Tayo magtatrabaho, action man sa tunay na buhay. Sir, one last question. Yung tungkol po dun sa no permit, no exam policy, pwede po bang malinawan natin yan? Regarding doon sa no permit, no exam policy, hindi na po pwede yung halimbawa hindi pa fully paid yung tuition fee, tapos hindi papayagan makapag-exam, bawal na po yun. Kaya ngayon ay malaking tulong po yun sa ating mga kabataan. Dahil minsan napapahiya. Pagka napahiya yung mga bata, ay na pumasok ulit sa eskwelahan. Kaya nakapag-akda tayo ng ganyang batas, kaya ito napaka-high impact sa mga estudyante natin at sa mga magulang. Although kailangan pa rin nila bayaran yung, yung tuition fee, pero makapag-exam na sila. At saka yung nasa mga top 10 na mga honor students natin, kakaroon na rin sila ng libreng entrance fee. So yan, may batas na rin tayo yan. Kaya abangan nyo lang yung mga yan at tayo tuloy-tuloy lang.